Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Cananga sa Leyte dahil sa pinsala ng magnitude 6.5 na lindol na tumama kahapon. Isa po ang patay at 37 ang sugatan sa pagyanig sa Cananga. Kwento ng ilang survivor, akala raw nila'y katapusan na nila. Marami sa mga taga-Cananga ang nawala ng tirahan. Pero ang hindi raw mawawala ay ang kanilang pag-asa. Mula sa Cananga sa Leyte, nakatutukuan si Maris Umali. Maris. Mel, Mike, Vicky, makikita nyo po sa aking likuran ang isa sa mga gusali na pinakanapuruhan na magnitude 6.5 na lindol na tumama sa Leyte kahapon. Kanina nga pong bandang alas 10 ng umaga ay isinailalim na ng lokal na pamahalaan ang buong munisipalidad ng Cananga sa state of calamity. Ganito ang inabot ng Newtown Grocery dito sa munisipalidad ng Cananga nang tumama ang magnitude 6.5 na lindol bandang alas 4 kahapon. Sa lakas ng pagyanig, bumigay ang pader at mga pundasyon ng gusali. Isang patay at 37 ang sugatan dito sa bayan ng Cananga. Isang commercial establishment daw ang gusaling ito na may grocery store, boutique, hardware at gotohan. Marami raw ang pumupunta rito kaya nang tumama ang malakas na lindol kahapon, dito rin may naitalang pinakamaraming casualty. Pati ang mga sasakyang ito, naipit na rin ng mag-iba ang gusali. Ang dalawang batang ito kasama sa mga nasagip kagabi mula sa gumuhong gusali. Nakaligtas din ang sales lady na si Gemma Ablen na nagtamo ng sugat at pasa sa katawan. Nasa loob ng ng store namin, tapos biglaan yung bigla lang lumindol, malakas na malakas. Hindi ko tumakbo na lang ako palabas. Napaka-traumatic, ma'am. Akala ko kasi yun ang katapusan ko eh. Swerte rin si Eduardo Impas na dumalo sa security training seminar sa gumuhong gusali. Diba malakas? Oo, malakas. Natakot. Akala namin, ma'am, hindi na kami makalabas ng buhay. Ang kasama ni Impas sa seminar na si Jerry Novilla, 42 years old, nasawi sa Cananga kahapon. Nadurog ang kanyang kaliwang binti at naputol ang kanyang kaliwang braso. Critical naman daw ang lagay ni Nerilyn Remedio matapos mapuruhan ang kanyang binti. Ayon sa lokal na pamahalaan, lahat ng naipit sa gumuhong gusali na ilabas na. Sa mga sugatan, 8 na lang ang nasa ospital sa Ormoc. Gumuho rin ang bahay na ito sa likod lang ng Newtown Grocery na halos ikalumo ng pamilya Retulya. Nagkaroon ng swaying ng sandali. Tapos biglang nag-shake ng talagang napakalakas. No? Halos hindi ka makalakad na talaga. Mas masahol pa kaysa Yolanda eh. No? Mas ano pa. Kasi talagang parang sa isip ko, para katapusan ko na eh. Gumawa na ng makeshift na ospital sa harap ng munisipyo para malapatan ng lunas ang iba pang sugatan. Bigla pong umuga ng malakas yung bahay. Nasabay na rin ako sa uga ng lindol. Pagkatalon ko, nashoot yung paa ko dun sa may yero kasi manipis. Ang munisipyo ng Cananga nagkaroon ng mga bitak sa mga salamin ng bintana. We have declared this morning state of calamity para po sa quick response namin. Nagsagawa ng aerial inspection ang mga otoridad para makita ang lawak ng pinsala at malaman kung apektado rin ba ang mga kalsada, tulay, irigasyon, dam at eskwelahan. Ang Kapuso Foundation narito na rin sa Cananga, Leyte para mamahagi ng tulong sa mga apektado ng lindol. Mike, kapapasok lang ding balita. Ayon kay Vice Mayor Codilla ay nasawi na rin ang babaeng kritikal ang lagay na si Nerilyn Remedio. Kaya naman dalawa na ang bilang ng mga nasawi dito sa Cananga. Nangako ang lokal na pamahalaan na magbibigay sila ng tulong sa mga nasugatan at sa pamilya ng mga nasawi. Sa ngayon, Mike, wala pa rin kuryente dito sa buong munisipalidad ng Cananga at ayon kay Vice Mayor Codilla ay inaasahan na maibabalik pa ang kuryente sa loob ng 5 araw. Maayos naman ang communication lines dito. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Cananga, Leyte. Balik sa iyo, Mike. At pinaparating natin sa mga taga-Cananga at iba pang bahagi ng Leyte ang ating pakikiramay, pagdadalamhati at ang ating suporta. Maraming salamat, Maris Umali.